inutusan ng korte sa GAA 2025 na magpaliwanag, panalo si Attorney Vic at Pilipino. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Panalo na naman sina Attorney Vic Rodriguez at ang kanyang mga magigiting na kasama upang ipagtanggol ang national budget ng taong bayan. Hinding-hindi na matatakbuhan at matatakasan ni Stella Kimbo ang mga katanungan patungkol sa 2025 national budget. Nako, yari ka na Miss Minchi, hindi ka na makakatakas. At patungkol na rin sa blankong BICAM at GAA dahil sa pagpapatuloy ng oral arguments ng Korte Suprema patungkol sa usapin ng 2025 national budget, kailangan ng presensya ni Stella Kimbo upang magpaliwanag. Ayon kasi sa post ni Attorney Vic Rodriguez. Supreme Court hearing sa budget, kasama ang mga kapwa ko abogado at petitioners na kumakatawan sa interes ng mga ordinaryo at manggagawang Pilipino. Ginanap ang preliminary conference hearing ngayong araw sa Korte Suprema kung saan ipinagutos ang number 1, pagpapatuloy ng oral argument sa April 1, 2 at 3, 2025. Number 2, hinihingi ang presensya ni Congresswoman Stella Kimbo, Chairman ng Committee on Appropriations. At number 3, ipinagutos ang pagdalo at presensya ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at House of Representatives. Hindi na kayo makakaiwas dyan kahit anong gawin nyo. Kung yung mga media ay naiiwasan nyo yung korte, hindi na. Diba? Kapag pinatawag ka dyan, obligado talaga dapat pumunta ka. The Supreme Court's showdown. Will this finally expose the grand budget conspiracy? Rodriguez has forced the nation to confront on an unsettling reality. This budget is not just flawed, it is a carefully orchestrated scam. Stella Kimbo, the budget's chief deceiver. For months, Stella Kimbo has played the role of the administration's chief propagandist, parroting the narrative that the 2025 budget was crafted with integrity and fairness. But make no mistake, she is at the heart of this grand deception. She has consistently defended the unconstitutional insertion of suspicious allocations, brushing off concerns of anomalous budget items that mysteriously favor Marcos-controlled agencies and local governments. She has been the face of gaslighting, telling Filipinos that all is well when, in reality, our money is being looted in broad daylight. Dapat lang naman talaga na maayos na yung problema na yan. 'Di ba? Kasi unang-una, yung budget na yan, yung mga kukunin ng budget sa 2025 na yan, na sobrang laki ganito, ganyan-ganyan. 'Di ba? Dapat is matigil yan, maanuhan yan. 'Di ba? Hindi naman kasi dapat na yung pera ng taong bayan ay kung saan-saan na lang napupunta. Pinaghihirapan ng mga tao yan, pinagtatrabahuhan nila yan. Kung sana ba okay lang kung napupulot lang sa kalsada yung pera eh. Palibasa kasi hindi sa kanila yung pera na yan. Kaya kumbaga may kasabihan tayo, pag hindi sa iyo yung pera, napakadaling gastusin. Wala kang pakialam kapag hindi mo pinaghihirapan. Kaya nga maraming taong bayan ang nagre-react dyan eh. Dyan sa mga budget na yan. Diba? Dahil saan ba nanggagaling yung mga budget na yan? Sa mga tao. Diba? Ngayon, kailangan talaga is malaman namin kung ano ang mga nangyayari. At talagang dito, pinapakita ng Supreme Court na meron pa talagang hustisya. At talagang may mga tao na katulad ni Attorney Vic na sumisilip dito at nakikita ang butas na ginagawa nila. Yung mga kamali ang ginagawa nila. Kaya syempre, palakpakan natin si Attorney Vic. Diba? Ito yung mga kailangan natin, yung mga ganitong klase, gaya ni Attorney Vic, na talagang ginagawa lahat, maresolba lang yung problema at mapigilan yung maaaring maging problema din ng mga tao pagdating ng araw. Diba? Yan yung dapat na maging senador, hindi yung dahil sa kilala lang ang pangalan.
Di ba sa survey nga nakikita ko si Attorney Vic, mababa siya. Parang pang 20 pataas yung ano niya, yung standing niya sa pagiging senador. Pero hindi naman ako naniniwala sa survey dahil wala pa yan eh. 'Di ba? Mas naniniwala ako kapag nandiyadyaan na yung eleksyon. But now, she can no longer hide. The Supreme Court has demanded her presence, and when she stands before the justices, she will finally be forced to answer the questions she has long evaded. Why was the budget certification rushed and riddled with inconsistencies? Why were billions funneled into questionable agencies without proper breakdowns? Who dictated? Yan ang hirap sa kanila, lahat dinadaan nila sa rush eh. Kaya nagkakalechi-lechi sila eh. Gaya ng impeachment kay VP Sara, dinaan nila sa rush. Kaya nagkandalechi-lechi sila. Ngayon naman ang sinisisi nila sa Escudero kung bakit nagkabitin-bitin yung impeachment nila kay VP Sara. Yang budget na yan, binadali din nila. Kahit blanco, pinapipirmahan. Sus Mariosep. Tapos sinasabi nila, wala namang blanco, ganito, ganyan. Maniniwala na sana kami sa sinasabi nyo. Kaso yung mga mortal na kalaban ng mga Duterte, yun ang tumistigo na merong blanco eh. Diba? Paano nyo kami makukumbinsi talaga na hindi totoo yun, na walang blanco? Final budget insertions, and why do they align suspiciously with the interest of the Marcos Romualdez dynasty? Stella Kimbo cannot spin her way out of this anymore. She will be grilled, exposed, and held accountable. Sinasabi naman kasi sa'yo, Stella Kimbo, nung maaga pa lang sana'y umamin ka na, siguradong pagharap mo at pag tinanong ka na ng mga judge, ay siguradong magkakanda-utal-utal ka sa kung paano mo dedepensahan ang 2025 national budget. Ay, tama lang yan. Nako, no? Pag nasa kongreso sila, para silang mga kala mo mga mayor, kala mo mga hari. Diba mas maganda naman, kahit naman papaano, maging down naman sila kahit papaano. Diba pag nasa korte na sila, yan naman dapat dapat maging patas. Kaya ako natutuwa ako sa Supreme Court. No? Nararamdaman pa rin natin na may hustisya, nakabalanse pa rin yung katarungan. 'Di ba? Sana laging ganyan ang ginagawa ng Supreme Court at hindi sana magbago. Wala sanang bumulong na mga demonyo. Kasi mahirap pag may mga bumulong na demonyo, doon na uusog eh. 'Di ba? Sana ganyan, maging transparent, no? Ready ka na ba, Kimbo? Samantala, nagbigay naman ng comment of reaction si Mr. Will Talker sa balitang umabot na sa 16.31 trilyon ang pagkakautang ng Pilipinas ngayong January 2025. Saan ba kasi napupunta ang pera? Wala namang mga proyekto. Puntakin mo, no? Nagkakabentahan ng ginto, nagkakabawasan ng budget, nagkakasiruhan ng budget ng sa PhilHealth, ganito. Tapos meron na namang utang, tumataas yung utang. Saan ba ginagastos yan? Kaya nga naiisip ng karamihan sa ayuda na pupunta eh. Sa pamimigay sa mga tao para pampalakas. Kaya nga ako nagsasabi sa inyo kahit ibigay inyo pati bahay at lupa nyo sa taong bayan, kung ang taong bayan walang tiwala sa inyo, hindi kayo iboboto niyan. 'Di ba? Hindi kayo iboboto. Iba na tao ngayon, hindi na katulad ng dati. Hindi na kami tanga, hindi na kami bobo. 'Di ba? Kahit anong ibigay nyo sa mga tao, yes, tatanggapin nila yan. Kung bigyan nyo ng pera yan, tatanggapin nila yan. Pera nila yan eh. Karapatan nila tanggapin yan. Pinaghirapan nila yan. Hindi naman galing sa bulsa nyo yan. 'Di ba? Sa taong bayan yan. Tatanggapin nila yan, pero alam nyo ba kung ano yung pangalang isusulat nila sa balota? 'Di ba? Hindi nyo alam. O baka yung iba naman, ganto ganyan. O tatakan mo na ng ink yan para kung nakaboto. Ano ba, napapanood ko sa pelikula. Hindi nyo alam kung ano yung iboboto nila. So tatanggapin. Kahit ako tatanggapin, sige tanggapin ko. Pera naman namin yan. 'Di ba? Nagbabayad kami ng buwis kaya may karapatan kami diyan. Bakit tumalaki yung utang natin? 'Di ba? Nagkakaroon ng maraming mga ganyang issue. Dapat pinapaliwanag kasi yan eh. Kaya hindi namin alam, kaya kami nagtatanong. 'Di ba? Kung ano-ano yung pumapasok sa isip namin. Tapos kung ano-ano yung pumapasok sa isip namin, nagagalit kayo. 'Di ba? Ngayon, para hindi kami mag-isip ng kung ano-ano, dapat nagpapaliwanag kayo. Pinapaliwanag nyo yung mga ganyang problema na nangyayari. Kaso nga lang, iniiwasan nyo. Hindi kayo nagsasalita. Ngayon, kapag may narinig kayong ganyan, na ganito, kinu-question kung ano yung nangyayari ngayon, nagagalit kayo,
Papatawag nyo, didiman nyo, kukontempt nyo, ganito, ganyan. Di ba? Hindi nagiging fair ang laban. Siyempre, mga taong bayan, may karapatan magtanong yan, may karapatan malaman nila kung ano yung nangyayari sa pera nila. Di ba? Ay, paayuda pala. Ayuda pa more. Ayuda Narito pa ang kanyang comment at reaksyon. Panoorin natin. Jen. Ayun, bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Mr. Real Talker. Ayan, syempre, supportahan natin yan. Pagpatuloy natin. Utang ng Pilipinas umakyat sa 16.31 trillion nitong January 2025. Ang galing. Saan kayo napunta? Grabe, Saan kaya no? ito napunta, mga lods? Kasi 3 years na ang Marcos admin, anyari? May mga big ticket project ba? Wala. Wala akong naririnig na mga project na malalaki. Okay na sana kung may naririnig tayo. 'Di ba? Wala naman eh. Sa totoo lang 'di ba wala naman ako nakikitang malaking project. Halos yung ibang mga proyekto ng past admin ay natenga at hindi matutuloy kasi walang pondo. Tapos imaginein mo to, mga lods. Binenta pa nila yung mga reserve golds natin. Yung sinasabi ko kanina. Top 1 tayo sa may pinakamaraming binenta. Tapos may utang Oh my pa tayong God. ganyang kalaki. Saan ulit yun napunta? Pero nangungutang. Diba? Wondering Diba? Kung talaga. ayaw nila makarinig ng mga ganyang klaseng question, dapat sinasagot nila yung mga katanungan na yan kasi karapatan nating malaman kung ano yung nangyayari. Diba? Gaya na sinabi ni Mr. Token, nagbenta na kayo ng ginto. Diba? Tapos meron pa tayong ganyang kalaking utang. Diba? Parang ang laki-laki naman ng problema ng bansa natin. Meron pa tayong pandemic ngayon. Okay na sana kung may pandemic ngayon, mauunawaan mo eh. Diba? Mauunawaan mo, meron tayong pinagagastos ang malaki. O meron tayong kakaharaping mga dilubyo. Kaso wala naman. Saan napupunta ang pera? Ayuda, okay? After niyan, saan na? Tapos natatawa na lang ako kasi ibang mga Magkano lang naman yung ayuda. Diba? Hindi naman sila nagbibigay ng 50,000 kada tao. Basta sinasabi si BBM maraming nagawa. Marami siyang nagawa sa mga magsasaka. Namigay siya ng lupa. Lupa? Bakit galing sa kanya ang lupa? Tangik! Lakas mambara ni Mr. Token. Gobyerno man niyang lupa. Kaya huwag niyo kaming paandaran, no? Resulta ang kailangan. Yes. Grabe tong administrasyon ngayon. Kasi alam niyo, mga lords, ginagawa nilang tama ang mali. Example, yung sa PhilHealth. 'Di ba? Mali naman talagang gamitin mo yun sa ibang purpose. Yes, tama. Pero kung papakinggan hindi mo naman ang dapat Marcos talaga admin, ginagalaw yun. gusto nilang itatak sa mga Pilipino na tama lang ang kanilang ginawa. Which is pangalawa, yung ayuda. Oh. 'Di ba? Na-imaginein mo, nagagamit na yun, 'di ba? For vote buying. And hindi okay na puro ayuda. Pero Oo, pansin, hindi talaga okay na ganun. Kasi parang ginagawang batugan yung mga tao. Diba? Tinuturuan nating wag maghanap buhay. Bigay lang ng bigay ng ayuda, wala naman tayong kinakaharap na dilubyo ngayon. Oh, diba? mo ang ginagawa ng gobyerno. Pinaparamdam nila sa atin na okay lang yung ayuda. Sabi pa nga ni Tambaluslos, ayuda is Pag sinabi mo kasing okay lang ang ayuda, parang sinabi mong okay lang na maging batugan lahat ng mga tao. Diba? Kasi nga, bibigyan mo lang ng bibigyan. Kahit wag na kayo maghanap buhay, sahod lang kayo ng sahod. Diba? Hindi naman po pwedeng ganun ang ipakita natin. Kailangan kayo yung nagiging model eh. Kayo yung nagtuturo sa mga tao kung paano magsikap. Nagsisimula sa inyo yun. Eh di kung nagbibigay lang kayo ng ganyan, eh di wala ng taong magsisikap, tinuturuan nyo na lang na maging tamad. Diba? justice. 'Di ba? Oo. Pero kung iisipin mo mabuti, hindi nakakatulong ang palaging pangmumudmud ng ayuda sa bansa natin. Oh. Tapos nagagamit pa ng mga politiko. 'Di ba? Nagagamit pa nila. Na yung iba nga dyan, bago ibigay ang ayuda, kailangan andyan pa yung appearance nila, kaya laki-laki ng mga mukha nila sa tarpaulin nila, tsaka nila ibigay ang ayuda. O di ba? Tama ba yun? Mali! Mali talaga. Kasi hindi naman nila pera yun eh. Yes. Pangatlo,
Yung mga blanco sa BICAM, sino kaya nag-fill in nun? Oo. Diba? Mali yun eh. Bakit pepirmahan? Diba? Kumbaga, bakit aaprubahan? Blanco pala. Pagdating dun sa GAA, kompleto na. Ang tanong, sino ang nag-fill in? Pero, pansinin mo, hindi nila tayo sinasagot. Diba? Ginagawa pa rin nilang tanga ang mga Pilipino at pinapamukha ng admin ngayon na wala silang ginawang mali. Ganyan yung kulang sa kanila. Hindi nila sinasagot kung ano yung nakikita ng taong bayan sa kanila. 'Di ba? May mga nasasabi na sa kanilang hindi maganda, hindi pa rin sila nagsasalita. Magsasalita lang sila kapag nainis na sila. Kaso yung salita nila hindi para ipaliwanag kung ano yung problema na yan. Magsasalita lang sila kung iko-contempt, ipatawag, irereklamo nila yung ganyan. 'Di ba? Parang wala ka nang karapatan magsalita ngayon, wala kang karapatan magtanong sa kanila. Yun ang problema ngayon. At ito malupit, pang-apat, pinapatahimik nila ang against sa kanila at bumabati ko sa kanila. Yun yung sinasabi ko din. For your information, empleyado kayo ng gobyerno. Yes. Naninilbihan kayo sa mga Pilipino. At yung sinasahod nyo nanggagaling sa bulsa ng taong bayan. Kaya may karapatan magsalita yung taong bayan at magtanong sa inyo. 'Di ba? At dapat karapatan din ng taong bayan na malaman kung ano yung magiging sagot ninyo. Hindi nyo pwedeng iwasan lahat ng mga problema na yan. At kami ang nagpapasweldo sa inyo. Yun. Kaya may karapatan kaming bumatikos. Yes. Maghayag ng aming opinion. Yes. At sitahin kayo sa mga taduhan nyo. Tama. At kabulastugan nyo. Yes. Pero ano ang ginagawa ng Marcos admin ngayon? Pilit nilang mina-mindset sa mga Pilipino na fake news, fake news, fake. Kasi hindi naman lalabas yung mga gantong klaseng balita laban sa kanila kung walang pinagmumulan yan. Ibig sabihin may pinagmumulan yan. 'Di ba? Hindi naman siguro gagawa lang ng usap basta-basta yung pinagmulan yan. 'Di ba? Dahil alam niya, siya din naman ang sasabit, siya din naman ang mapapahiya. 'Di ba? Kasi yan nga naman ang sinasabi nila yung mga ganyan, fake news lang yan. Pero bakit nararamdaman ng mga tao yung mga ganyan? 'Di ba? Kasi may ultimo yung mga tao mismo nakakaramdam na eh. 'Di ba? Okay lang sana kung yung mga bumabati ko sa inyo, yun lang ang mga nakakaramdam, pero yung taong bayan hindi eh. Kaso pati yung mga taong bayan nararamdaman na nila eh. News yung mukha nyo. 'Di ba? Ang Marcos admin ngayon, magulo. Ang kalat-kalat, di ba? Ang Buti yung mga ibang administrasyon hindi ganito katindi. Ewan ko kung bakit ngayon nagkaganto. Napakagulo. Daming skandalo. Oo. Kaya sa mga Pilipino, gising-gising, no? Imulat natin yung mga mata natin. Papayag ba tayo na gawin nilang tama ang mali? Ang tanong, ready na ba si Stella Kimbo na matanong ng mga judge at magkanda utal-utal sa kanilang mga itatanong? Paano niya kaya dedepensahan ang malama-anomalyang 2025 national budget? Good luck sa'yo, Kimbo. Ano ang inyong opinion? Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan natin yung video na yan na binigyan din natin reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Will Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.